Okay po, magandang umaga po sa bawat isa. Yes, welcome po muli pa, Pampabuhay. Palakpakan po natin si Lord, come on. Come on, let's give God the best clap of praise. Welcome po sa bawat isa, sa mga nanonood online. Welcome po. And sa mga bawat isang nandito, welcome everyone. It's a very wonderful and beautiful Sunday. It is the last November of the month. And next Sunday, ay ano na po ma'am, next Sunday, December na. Biruin mo. Ibig sabihin, makakapila na kami. May 13-month na yung iba dyan. Yay! Puno na naman ang nagpapariban. Yeah! Salamat po, Lord. Napakabuti ng Lord. Amen. Tayo muna. Ako muna hihinga. Welcome po. So, mayroon po bang first time? Can I ask the first time? Pwede po ba tumayo yung kauna-unang pagkakataon nakarating po sa ating lugar? Wow! Ikaw lang? Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ni Cedric. Cedric din. Wow! Palakpakan naman natin ang Lord. Saka nahihiya. Talagang ang mga napunta sa church, puro pretty at pogi. Walang latak dito. Doon na lamang sa mga natugtog, sa nagki-keyboard. Pwede ka na umupo, Cedric. Sa nagki-keyboard, sa nagigitara, talagang, pati yung nagda-drums, payag na. Okay po, okay po. Okay po, tayo, speechless ako eh. Sige po, tayo muna ulit tumayo. Wala akong mapagawa eh. Tayo muna po ulit tumayo and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me. Anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our 10 culture, kung sino ka. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Sige po, pwede na po tayong maupo. Sabihin mo sa katabi mo, Hoy! Handa ka na ba sa presensya ni Lord? Sa isa mong katabi, sabihin mo, Hoy! Handa ka na ba sa pagpapala? Amen. So let's start listening to the Word of God. Alam nyo po, it's a very good week para sa atin. This is the last week of November. Ako po ay sobrang excited na para sa December. Napakarami pong mangyayari sa December. Anniversary po ng ating Church National. Birthday ko rin po ngayong December. Yes. Hindi natakot si Kai. Ano pa ba meron sa December? Wedding anniversary namin ni Pastora Rocky. Biruin mo, 11 taon na kaming mag-asawa. Palakpakan nyo naman ng Lord. Kaya, payo ko mag-asawa agad kayo. Yun ang pinaka-the best. Mag-aral, hindi, sa mga tapos na. Yan, hindi pa naman tapos, mag-aral daw muna. At higit sa lahat, December po ay, wala na pala yun, saka na yun. Okay po, so we are in our week 3, pangatlong linggo ng ating series, sinasabing The Dominating Church. Sabihin nga po natin, The Dominating Church. Ibig sabihin, kasi what we believe, a dominating church leads to a dominating life. Ang isang church na nagdo-dominate, nagtatagumpay, ay nagdadala sa isang personal na buhay na tayo din ay nagtatagumpay. Taas ang kamay na gusto matagumpay siya sa kanyang buhay. So, sa mga tagumpay, laging may laban. Laging may pagsubok. Sa loob po ng 3 linggo, pinag-usapan natin 3 uri ng simbahan na nakasulat sa banal na kasulatan, nakasulat sa Bible. Ano ba yung mga pagsubok, mga sitwasyon ng mga church na yon, at ano yung natutunan nila?
Nung week 1 po, shinare po natin yung story ng Roman Church. Pinag-usapan po natin yung Roman Church na punong-puno ng kanya-kanya. Gawin mo to, ito yung tradisyon namin, kami ang tama, kayong mali. So yung church na yun, nagkakanya-kanya, naghihiwa-hiwalay. So sinabi ni Paul sa kanyang letter sa Book of Romans, kayo ay manampalataya. Kayo magkaroon ng pananampalataya na magbubuo. Last week naman po, pinag-usapan natin yung church sa Corinth. Yung mayaman church, yung church na sikat na maraming sugalan, maraming prostitution, at na-adapt sa loob ng church yung kultura na ikaw ay kahit nasa loob ng church, pwede kang gawin ito, gawin yan. At dahil po doon, nasira, although sobrang gifted ng church na yon, marami silang tinatago at nayabang ang mga tao. So, shinare po ni Paul sa Book of Corinth, na mahalin ang Diyos. Love. At ngayon naman po, sa ating last week, week 3, pag-uusapan naman natin ay Church at Thessalonica o sa Thessalonians. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Sasakaling kita. Pag umidlip ka. Biro lang po yun. Okay po. Ang Church of Thessalonians po, nung unang panahon, 2,000 years ago, ito pong church na ito, imagine nyo, parang tayo. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Sobrang on fire ng mga tao. Walang away, walang gulo. Linggo-linggo may nagpapaletsyon. Ang church na ito ay sobrang magaling mag-disciple. Nadami ang mga leaders at sobrang dami ng mga tao din. At sobrang on fire. Lahat in love sa Lord. Kaso, gaya ng lahat ng church, may sitwasyon. History lang po ang Christianity. Sabihin nga po natin, Kristyanismo. Ang Kristyanismo po, after po mga 60 years mamatay ni Jesus at mabuhay na muli, naging persecuted po ito. Kasi po, ang Christianity ay umusbong sa religion ng mga Hudyo, which is Judaism. Sa mga hindi po nakakalam, ang religion po ng mga Hudyo at kalimitan ngayon, ang religion lang nila ay naniniwala lang sila sa lumang tipan. Hindi ang mga Hudyo naniniwala na si Jesus ay Diyos. So umusbong po itong Kristyanismo at dahil doon yung mga Hudyo pine-persecute, inaapi, inaalipustura ang mga Kristiyano. Kasi po, ang may sakop noon sa bansang Israel ay Roma. Walang pakialam ang Roma sa relihiyon mo. Ang pakialam ng Roma, basta mapayapa. Ayan nangyayari, ang ginagawa ng mga Hudyo noon, ginugulo nila ang mga Kristyanismo. Mga Kristiyano, inaape, pine-persecute. Paano? Kung ano-anong hindi magaganda sinasabi, ikaw napunta ka sa simbahan yan, ganito ka naman. Hindi, walang kwenta yung pinupuntahan mo. Hindi lang inaapi sa salita. Inaapi ang negosyo. Ay, may negosyo yun, naging Kristiyano yun. Huwag tayong bumili sa kanyang tindahan. Hanggang sa malugi. Ano pa? Kapag may posisyon sa gobyerno o may posisyon sa isang grupo, ibinababa, inaalipusta, pine-persecute. So kapag ikaw ay Kristiyano noon, sa Thessalonica, ikaw ay sobrang oppressed. Ikaw ay sobrang api. Ikaw ay sobrang inaalipusta. Ang pangit lahat ng ginagawa sa iyo. At dahil ang mga Kristiyano noon ay sobrang taas ng pag-ibig, pananampalataya sa Panginoon, pero sobrang hirap na hirap sila, ang mga tao noon sa Thessalonica ay nakapag-develop ng depression at saka nagkaroon din sila ng anxiety. Sabihin nyo nga, anxiety. Sumukot na sila sa kanilang buhay, ayaw na nila lumabas sa bahay, sa church na lang sila napunta dahil sobrang aping-api sila at lahat sila ay discouraged na halos mawala na sila ng pag-asa. Although nadami sila, nawawala din ng pag-asa ng church na yon as a whole. Yung pastor siguro nung panahong yon, walang pag-asa na. Kaya ang pinag-uusapan nila ay ito. Ang pinag-uusapan nila, umasa tayo kay Jesus, malapit na siyang dumating. Alam niyo po ba yung katuruan ng katapusan? Katapusan ng mundo? Yung nakikita nyo sa mga TikTok, pero hindi natin masyadong binabasa. Rapture, pangalawang pagbabalik ni Jesus.
Tunay po yun, at noong panahong yun, 2,000 years ago, yun lang ang pinag-uusapan. Bakit? Ayoko mawala ang pananampalataya ko kay Jesus. Naasa ako sa Diyos. Pero siya lang ang pag-asa ko. Ayoko na mabuhay sa mundong ito. Ayoko na dito sa bayang ito. Inaapi ako, wala na ako negosyo. Iniwan na ako ng aking asawa dahil naging Kristiyano ako. Jesus, dumating ka na. Parang ganun sinasabi nila, Lord, kunin mo na ako, dumating ka na. Para pagpunta mo dito, maligtas kami. At lahat ng masasamang tao ay masunog ng buhay. Ganun ang gusto ng mga Kristiyano noon sa Thessalonica. Obsessed sila na pag-usapan ang rapture. O obsessed sila na dumating na agad si Jesus. Obsessed din sila sa usapan ng katapusan ng mundo. Alam nyo yung sitwasyon na kapag hirap na hirap tayo o kaya may problema tayo, wala tayong pinag-uusapan kundi, Lord, malapit ka nang dumating. Lahat tayo dumaan sa COVID, Tandaan nyo yung panahon ng COVID, ewan ko lang, nung panahon ng COVID, usong-uso nun yung mga nakakatakot na mga balita sa internet dahil nasa bahay lang tayo. Huwag kang magpavaksin. Pag nagpavaksin ka, may tatak yan, may microchip yan. Ikaw ay may tatak na ng Beast 666 yan. Ano pa ba mausapan nun? Yan, sa gobyerno, sadya nilang inilabas ang virus para mabawasan ng mga tao kasi malapit na magunaw ang mundo. Alam niyo kung may mausapan gano'n? Narinig niyo ba yon? O kaya, ano pa ba ang usapan sa COVID? Madami kayong makikita sa TikTok. Yung mga TikTokers na sinasabi sa COVID, iyang ganyan ay gawa ng ganyan para mga tao ay ganito, para mga tao ay makalbo, ang mga tao ay mabawasan. Alam niyo, maraming usapan gano'n ng panahon ng COVID. Imagine nyo, nung panahon yun sa Thessalonica, gano'n ang usapan. Wala na tayong pag-asa. Si Jesus na lang pag-asa natin, siya'y dumating na sana. Ngayon po, itong si Pedro, nagsulat uli ng 2 letra sa Church of Thessalonians. At sinasabi niya ito, bilang isang church, alam ko, wala na kayong pag-asa. Natatakot kayo sa kinabukasan. Pero, kailangang mabuhay muli sa inyo ang pag-asa. Kasi ang pag-asa nyo ay patay. Kailangan nyo ng buhay na pag-asa. Kailangan nyo ng living hope. Sino nangangailangan ng living hope o buhay na pag-asa? Ang title po na i-share ko ay Dominating Church, Living on Hope. Ito na po yung pangatlong week na kailangan una natin ng bilang church, bawat isa ay nananampalataya, naniniwala. Pangalawa, bawat isa ay mahal na mahal ang Lord. Higit sa lahat, ang bawat isa ay naasa sa buhay na pag-asa. Let's pray. Lord, thank you for today. Hinihingi po namin, buksan mo aming puso. Kita nyo ang puso namin. Search our hearts. Kita nyo ang kalyo. Kita nyo ang lalim. Buksan yung puso namin upang mabuhay ang pag-asa. Kami sa iyo lamang naasa, wala nang iba. At kung ano man pag-asa namin sa inyo, buhayin nyo. Hindi yung naasa kami sa iyo ng patay. Salamat po sa salitang gagawin mo. At salamat po, Panginoon, dahil napakabuti ng ginagawa mo sa amin. Sa inyong pasalamat, in Jesus' name, amen. Palapakan po naman natin si Lord. So, pang-5 point na po tayo sa loob na 3 linggo. Number 5, sabi po doon, a dominating church holds on to Jesus, our living hope. Ang isang church ay nahawak kay Jesus, ang ating buhay na pag-asa. Sabi nyo nga po, buhay na pag-asa. Sabi nga po ni Pedro, sa unang Pedro, 1 Peter 1 verse 3, sabi po sa English, sabi po doon, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Sa Tagalog, sabi po dito, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay. Ibig sabihin, dati tayo makasalanan, tayo walang kwenta, tayo walang direksyon, binigyan niya tayo ng panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito
ang nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa. Ang church po ito'y natakbo sa honesty and humility. Sabi nyo nga po, honesty and humility. Pag nagtanong po ako, tataas po tayo ng kamay ha. Hindi lang po kayo nakikinig. Taas po dito ang kamay ng umasa na pero nabigo. Yan. Taas ang kamay. So mga may ilan na hindi tumaas ang kamay. So hindi sila umasa. Okay lang. Hindi nabigo, umasa. Parang ikaw umasa. Yan. Mali-mali. Umasa tayo na pautangin pero hindi tayo pinautang. Umasa tayo na babayaran tayo ng ating pinagkautangan pero tayo ay tinakasan. Umasa, ito, sino po dito yung umasa na nabibili yung kanyang binebenta? Parang nagbebenta ka ng gamot, ng ganyan. Ikaw pa ang pinagtanungan, huy, paano gawin yan? Huy, para maganda yan, magkano yan? Pero kita mo sa iba bumili. Yun po. Okay, ganito. Yung may nagsabi sa'yo, huy, takumain sa labas. Diyakag ka, anong inaasahan mo? Lilibre ka. Paglabas mo, nung magbabayad na, nagpapakiramdaman kayo. Ang masama pa, ikaw pa nanlibre. Umasa ka na ililibre ka. Sino naman dito yung umasa, yung nagmahal, umasa, nasaktan? Taas po ang kamay. Ba't ka nataas? Nagmahal, umasa, nasaktan. Taas po ang kamay. Yan. Parang hello, love again. Di ba? Ako po'y pinapanood kong Hello, Love, Goodbye sa Netflix. Yung sila'y nasa Hong Kong pa. Di kayo ngayon yung Hello, Love Again, sila'y nasa na nga ngayon? Sa Canada. Yung Hello, Love, Goodbye, sabi ko kay Pastor Rocky, panoorin natin. Nanood namin. Yung mga kilig, alam nyo, instead na kiligin kami, nakikringe kami. Pag nanood kami mag-asawa, yung, alam nyo yung eksena na kunwari hinahabol si Joy ng immigration. Tapos pag ganun niya, kala niya yung immigration officer sa Hong Kong, wag po, I'm sorry. Pagkita nung sapatos, pagtingin niya, si Ethan pala. Alam niyo, hindi kami kinilig, kami sorry. Pero, sino napanood na po yung Hello, Love, Goodbye? Yung una. Yung Hello, Love, Goodbye, panoorin niyo po yun. Aasa kayo. Ako'y nawiwirdohan sa story yun kasi alam nila na maghihiwalay din sila dahil pa Canada si Joy, pero nagmahal din sila. Di ba? Kung alam ko maghihiwalay din kami, ay hindi na tayo magmamahalan. Umasa ka sa wala. Diga? Sino po dito yung ganun? Alam na hindi naman talaga sila, pero minahal pa rin niya. Taas po ang kamay. Si Pastor Rocky po ang isang example. Ba't ka napakamahiyain ng mga tao dito? Okay, halos lahat po tayo'y umasa at nasaktan. After nating umasa, ano na nangyari? Hindi na tayo nagpautang. Hindi na tayo, nung hindi tayo binayaran, sumama na ang loob natin. Diba? Nung ikaw ay nagbebenta tas hindi sa'yo bumili, hindi ka na nagnegosyo. Iba na ang binenta mo. At hindi ka na nanlibre. Diba? Nagyakag siya, tas ikaw pa ng libre, hindi ka na sumama sa kanya. At nung nasaktan tayo, hindi na tayo nagmahal. Tama po ba? Nandiyan pa ba kayo? Tama po ba nang umasa tayo? Ay, umasa ako, nasaktan ako, hindi na ako nagmahal. Tama po ba yan? Mahal pa din. Ba't nga? Sa ibang bagay, pag naasa tayo, pag nasaktan tayo, ayaw ko na. Pero pag sa pag-ibig, ay miss ko na siya. Girl, ang TANG, bobo. Ay girl, nag-sorry kasi. Umasa na saktan, again. Di ba? Kapag nabigo, nawawala ang pag-asa, natatakot. Kaya, alam nyo, may kakilala ko, yung ulitin ko, sino po dito ang nagmahal, umasa, nasaktan? Lahat na sa kamay. Si Wally,
Honest yan, Tomase. Pero po sino dito yung nagmahal, umasa, nasaktan, dala na? Wala naman ano. Lahat dito'y nagmahal, umasa, nasaktan, nagmahal pa rin, nasaktan, nagpaka-TANGA pa rin, nagpaka-bobo pa rin, nasaktan. Paulit-ulit. Nagmahal pa din. Pero may kakilala ko. Wala na sa atin dito. Ay, Mami Rose, sana nanonood. Si Mami Rose. Tanda ko may matindi ang manliligaw dati. Sino nakakilala kay Mami Rose? May matindi manliligaw yun dati, diga? Taga Davao. Basta, sobrang inibig. Naging sila, ay ano nangyari? Nagkahiwalay. Nagpakasal. Pinakasal yata sa iba. Pinakasal sa iba yung lalaki. Alam na nangyari, si Mami Rose hanggang ngayon wala pang asawa. Tumanda ng dalaga. Sino po dito ang gustong tumandang dalaga? Si Catherine? Nasaktan ka na ba, Catherine? Grabe. Alam nyo, natatakot tayo sa kinabukasan na baka hindi na uli ako pautangin ito. Alay, baka hindi na magbayad. Baka ako'y masaktan. We call that anxiety. Sabi nyo nga po, anxiety. O sa Tagalog, pagkabalisa. Sabi po doon, anxiety is fear of future pain. Ang Church of Thessalonian ay sobrang hirap ng pinagdadaanan na ang bawat isa ay sobra daw nakapag-develop ng anxiety. Sobrang nakapag-develop ng oppression. Sobrang depressed sila. Yes, pero sila ay nasa Lord. Tandaan nyo, silang lahat ay nasa Diyos. Nasa church kasi sila eh. Pero kahit nasa loob sila ng church, depressed sila at meron silang pagkabalisa. Kaso, yung pag-asang nilang yung kay Jesus, naasa sila kay Jesus, balot na balot sila sa takot at pangamba. Naniniwala sila kay Jesus, na si Jesus lang ang tanging makakapagligtas. Pero hindi sila naniniwala na si Jesus ang pag-asa sa ngayon. Parang ganito, nandiyan pa ba kayo? Pumalakpak ang inaantok. Okay po. Halimbawa, nagkaroon ng isang tao ng sakit karamdaman. May nabasa siyang resulta ng laboratory. Natakot. Amen. Halimbawa, may nakita. Yes, naniniwala siya. Nagpa-pray siya sa pastor. Pumunta siya sa church. Sumamba siya. Naniniwala siya kay Jesus na siya'y pag-asa. Pero at the same time, nandun pa rin yung takot. Pinapalago ang paniniwala sa Diyos, pero yung takot, pinalalago din. Kaya maraming tao ang nababalisa, may anxiety, kasi takot sa kinabukasan. Tanungin mo katabi mo, sabihin mo, takot ka ba sa kinabukasan? Tanungin mo isa mo katabi, takot ka ba sa mangyayari? Alam niyo kung bakit ang tao ay may anxiety, nababalisa, natatakot? May anxiety sila kasi takot ulit maranasan yung pain ng nakaraan. Tama, di ba? May anxiety, alam mo yung nanginginig uli kapag pupuntang ospital. May kilala kayong ganon? Yung pagpupuntang ospital, magpapacheck up sa doktor na natatakot. Takot sumubok uli ng bagong bagay kasi nag-fail na, napahiya na. Takot sa sasabihin ng iba. Kaya yung mga naging salita ng iba sa kanila ay naging rehas ng sariling kulungan nila. Nagpapanik attack pag nakikita uli si social media, nakikita uli ang ex sa social media. Alam nyo po, ang mga tao noon ay nakapasok sa isang anxiety loop. Na yes, nananampalataya, nananalangin, naniniwala sa Diyos, pero paulit-ulit yung takot, pangamba na hindi makaalis doon. Paulit-ulit yung inis, yung galit, paulit-ulit yung nakaraan, paulit-ulit na hindi mapatawad, paulit-ulit na ganun uli yung sinasabi, paulit-ulit, pero nasa Diyos.
nananampalataya, nasimba. Pero paulit-ulit yung pangamba. Paulit-ulit ang pagkabalisa. At usually, nauubos na kung ano man ang meron sila. Nauubos na ang pasensya sa tao. Sabi nga ngayon, sa mga generation ngayon, sabi nauubos daw yung social batteries. Nauubos na yung ano pa ba ang dapat kong gawin? Take note, nag-church po sila. Ang Church of Thessalonians, lagi silang nasa church. Pero, ang pinanghahawakan nilang pag-asa ay patay. Naniniwala kay Jesus, pero naasa na, Jesus, dumating ka na. Jesus, ayusin mo na. Jesus, pumarito ka na, Lord. Tapusin mo na lahat. Wala nang pag-asa. Alam mo yung parang nakapit na lang sila, nakapit sila kay Jesus, pero ang turing nila kay Jesus ay parang isang sanga na gatuna at malapit ng anytime mababali na. Yun ang tingin nila kay Jesus. Sasabihin ko, no. Si Jesus ay hindi parang patay na sanga. Si Jesus ay buhay. Amen. Jesus is my future and He is my living hope. Palakpakan nyo naman si Lord. At ganun din sa'yo. Si Jesus ang future mo. At si Jesus ang iyong buhay, pag-asa. Hindi si Jesus yung patay na sanga. Anytime, pwede ka na mabali. Pwede ka nang magwala, pwede ka nang mag-panic attack na hindi mo na alam ang gagawin sa dami ng utang. Hindi mo na alam ang gagawin kasi paulit-ulit na yung cycle na ng ugali, nag-aaway, ganyan. No. Si Jesus ay buhay. Buhay na buhay. Kaya ikaw ay may kinabukasan. At kahit mukha nang walang pag-asa ang mundo, wala nang pag-asa ang sitwasyon, wala nang mangyayari. May pinanghahawakan ka pa ring future. Naulitin ko, hindi agad, ang hindi mababago ay yung pinanghahawakan mong sanga. Hindi mo pinanghahawak, hindi mababago yung ugali ng ibang tao, hindi mababago muna yung sitwasyon, hindi mo na mababago yung ganito, hindi mo na mababayaran lahat. Ang nababago muna ay hindi paligid, kundi ang nababago sa pag-asa ay ikaw. Hindi mo na mababago ang sitwasyon para magkapag-asa. Ang mababago ay ikaw na tumibay ang iyong pag-asa sa isang buhay na Diyos. Hindi ko alam ang sitwasyon nyo. Ang Diyos lang nakakaalam. Maaring ang pinakakapitan yung ibang tao. Maaring napunta kayo sa church. Maaring nagpo-post kayo sa Facebook. Jesus, I love you. Manampalataya lang sa Diyos. Pero deep inside, alam mo, malapit nang mabutas yung inaapakan mo. Malapit nang masira yung pinanghahawakan, yung pinagkakapitan mo. Na parang wala nang pag-asa mabagong asawa ko. Wala nang pag-asa mabagong anak ko. Wala nang pag-asa mabayaran ng utang ko. Wala nang pag-asa gumaling ang sakit karamdaman na ito. No. Why si Jesus? And He is our living hope. You know, one of our pastors, nagpastor po siya sa ibang bansa. At ang napuntahan niyang simbahan, pinagpastoran niya ay simbahan na nag-aaway-away. Dito sa Pilipinas, siya ay katangi-tangi, siya ay ginagalang. Pero pagpunta niya ng Canada, siya ay naglilinis ng hotel, toilet, mga ganon. Pero pag dito, doon yan, turing sa kanya. Nagpunta siya doon, hindi para magtrabaho, kundi para maging pastor. Nagpastor siya doon, at ang nadatnang pa niya, isang simbahan na nag-aaway-away ang bawat isa. At ang trabaho niya ay sobrang hirap. Although nakita ng dollars, we think pag nasa ibang bansa, uy, mayaman yun. Di ba yun ang mindset natin? Hindi nyo ba alam, ang mga tao sa Canada, 3 beses nagtatrabaho sa isang araw. Para lamang masustento, bahay, pagkain, sasakyan, at makapag-ipon. At sobrang tipid ng kinakain nila para lang makapagpadala dito sa Pilipinas.
Ganun po sa ibang bansa. Kala natin, wow, nag-i-snow. So, naging mahirap po ang buhay sa Canada. At nagkaroon po siya ng matinding anxiety depression. Na kahit po pastor siya po ay nagpa-therapy. Siya po ay kumuha ng professional therapist. At isa sa mga therapist na pinayo, pray, believe. Pray, niwala ka. Anong points ang naging problema mo? Naging open. But you know what? What the pastor realized? Nakapit siya kay Jesus. Na, Lord, alisin mo na ako dito. Lord, baguhin mo na yung mga tao. Baguhin mo yung mga nag-aaway ng mga leader. Nakapit kay Jesus. Pero pero parang mali ang prayer. Di pala dapat. What she realized is si Jesus ay ang buhay na pag-asa na ang unang pag-asa na makukuha ay hindi kukunin sa nakikita, kundi sa loob natin. Ang unang nababago ay yung pag-asa dito sa iyong puso. Tingnan mo katabi mo, ba may pag-asa yan? Pag wala yung pag-asa, sabihin mo, umasa ka lamang. You know what? Sabi po dun sa next verse, sabi ni Paul, unang bati niya sa mga Thessalonica, 1 Thessalonians 1 verse 3, sabi po ni Paul, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. Sabi niyo nga po, patience of hope. Alam niyong pag-asa, ang tunay na naasa, ang tunay may pag-asa, mapaghintay. Kung naiinip yan, kung naiinip ka, ibig sabihin, hindi yan pag-asa. Ang tunay na may pinangkakapitang pag-asa, kayang magtiis, kayang maghintay. Kasi alam niya, sa dulo, maganda ang kinabukasan. Although wala pa ngayon, alam niyo po si Jeremiah sa Bible, 40 years. Ilang taon? 40 years nagpe-pray. Baguhin niyo ang bansa namin. Araw-araw na lamang pumapatay ng bata at inaalay sa Diyos-Diyosan. Araw-araw na lamang sumasamba sa peking gintong Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Umiyak na si Jeremiah. Sinabi niya sa Bible, Panginoon, ang tagal na. Ang tagal ko nang pinapanalangin, wala namang nangyayari. Kunin mo na ako. Sabi po yun ni Jeremiah. Ay tayo pa kaya? 40 days. Isang taong nag-aantay na mabago ang buhay. 10 taon na nananalangin na pagalingin ng sakit karamdaman. 15 taon na pinapanalangin, madala ko sa simbahan ng asawa ko, ang anak ko, ang magulang ko. Nasuko na tayo. Hindi dapat ganun. Ang pag-asa ay hindi nasuko. Amen. Palakpakan mo si Lord. And last, number 6. Hope is contagious to a dominating church. Alam nyo, marami tayong nakikitang quote sa Facebook, sa TikTok, na inspire tayo. Diba, sineshare natin? Diba? Pag meron tayong nakikitang quote, like, share, pero tumalab ka sa atin. Alam nyo, dapat ma-instill sa puso natin ang pag-asa. Hindi ko alam ang pinagdadaanan nyo. Alam mo ang pinagdadaanan ng katabi mo, may sitwasyon yan, pero hindi dun sa extent na alam ng Lord. Kasi ang Lord lang ang nakakaalam ng lalim ng puso ng bawat isa. Ang Lord lang ang nakakaalam kung ganong kadami ang luhang iniiyak niyan sa gabi. Bilang ng Lord John. Ang Lord lang ang nakakaalam ng mga salitang napasok sa isip niya, yung mga iyamot, yung mga galit, yung mga sumbat na hindi mo alam. Maring alam mo yung pinagdadaanan, pero ang Lord lang. Mukhang mapera lang yan.
Mukhang ililibre ka lang yan mamaya, pero may pinagdadaanan yan. Di mo alam yung palang kaibigan mo dito sa church, ang saya-saya pagkasama mo dito sa church, pero may point na di laging makatulog kasi may laging atake ng takot sa buhay niyan. May spiritual attack ng fear. Di mo alam yung leader mo. Taas po dito yung may pastor, yung may life group leader. Taas po ang kamay, yung may nag-aalaga sa kanya. O kung ba, hindi magandang ating church pa ganun. Taas ang kamay na may life group leader. Yan. Hindi mo alam yung nag-invite sa'yo, yung leader mo, niluluok up mo yan. Ang galing mag-share, ang galing mag-preach. Pag napunta sa inyo, talagang nabubuhayan ka ng loob dahil ang ganda ng word ng Lord sa buhay niyan. Pero baka hindi mo alam, may battle din yan. Nadi-discourage din yan. Tapos pag chinat ka, sinisin zone mo lang. Hindi ka sure, baka yung pastor mo, sa tingin mo, pogi lang, pero may pinagdadaanan din yan. Hindi mo alam. Ano, Roslyn? Amen. Amen lang. Alam nyo po, ang ginagamit ng Lord para kumalat ang pag-asa ay ang bawat isa. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:11, so encourage each other and build each other up, just as you are already doing. Encourage and build. Sabihin nyo nga, build. Kapag may binubuo, halimbawa, bahay, anong ginagawa? Sino pong mga nagko-construction dito? Pag nagbubuo ng bahay, nagmamartilyo, naghahalo blocks, naglalagay ng tiles, anong ginagamit natin? Anong gamit natin sa ating katawan? Tila. Pag po tayo nagmamartilyo, tayo ay nagpipintura, anong gamit natin sa ating katawan? Ha? Kamay. Nagbubuo, di ba? Sino po dito? Pag nagbubuo tayo ng magandang bara sa tungit, ay sa uno pala. Nagwe-weigh tayo. Anong gamit natin? Paa, kamay. Kapag may binubuo, ang gamit ay kamay. When we build this church ng sa pataas, sa palaki, sa padami, sa payaman, sa pasagana, anong sabi ng Lord na gamitin natin? Kamay. Paano po? Next verse, 4:11 naman. Sabi ni Paul, make it your own goal to live a quiet life, minding your own business and working with your hands. Tingnan mo iyong mga kamay. Tingnan mo ngayon na iyong kamay. Hawak, tingnan mo ang kamay mo. Malibag ba yan? Yan. Imagine mo, anong hawak mo? May hawak ka bang 1,000,000 dyan? May hawak ka bang bagong iPhone 16 Pro Max 1 terabyte? Fully paid? May nakikita ka bang sing-sing sa kamay mo? May nakikita ka bang ka-holding hands dyan sa kamay mo? Anong nagagawa ng iyong mga kamay? Anong kalimitang ginagawa natin sa ating kamay? Sabi doon, build each other. Paano natin i-build ang church na ito? At i-build ang bawat isa gamit ang ating kamay? Alam mo, Kay, pumarito ka. Kay. Yan. Anong pwede natin gawin? Pwede akong magbigay. Wala kang pera, no? Wala daw. O yan. Anong ginamit ko sa aking kamay? Magbigay. Halimbawa, si Kay, kunwari lang may problema. Wala tong problema eh. Anong pwedeng gawin na aking kamay? Yakapin ko. Yan. O kaya simpleng tapik sa balikat. Kaya halimbawa, magkayo-liliw kami ni Kay. Sabi, Pastor, may problema ako. Kuha ko ang cellphone ko. Kunin ko ang cellphone ko. Anong pwedeng gawin na aking kamay? Mag-reply. Na, kaya mo yan. Magpakabait ka kasi. Yan, mga ganon. Ano pang pwedeng gawin sa kamay, sa cellphone? Uy, hindi na natin yung aking kasama sa church. Ipa-follow up ko. Diba? Halimbawa, may bola ako, nagbabasketball kami. Anong pwede kong gawin para lumakas ang confidence? Magaling na kasi ako magbasketball. Si Kay bulok pa. Kunwari lang. Anong pwede kong gawin? Dahil mo yung bola, ititira ko ba o ipapasa ko? Papasa ko para gumaling naman si Kay. O, ano pang? O yan, pwede ka nang umupo.
Halimbawa, may asawa ako, nagtatampong asawa ko. Anong pwedeng gawin ng aking kamay? Kumuha ng ATM card, mag-withdraw ng 10,000. Oh. Tapos i-deposit ulit yung 10,000. Hindi, pwedeng ipagluto ko. Ibili ko ng Starbucks. Oh. Ay, ano naman ang pwedeng pangit na gawin ng ating kamay? Kaya bumalik ka pala. Yan. Yan. Kung may magandang pwedeng gawin, anong pangit na pwedeng gawin ng kamay? Manuntok. Ano gagawin ko? Ano pa? Sampalin ko. Pak! Ikaw! Ano pa? Pwede kong sukto. Pwede kong saktan. Ano pa pwedeng gawin ko sa kamay? Siraan sa chat. Ano pa pwedeng gawin sa kamay na hindi maganda? Limitless. Working with our hands para makapagbuo. Ano lang ang binubuo mo? Maganda o pangit? Pero alam nyo, ang the best na ginagawa sa isang kamay, pwede ka na umupo. The best na ginagawa sa isang kamay ay magtanim. Di ba ang magsasaka? Gamit na gamitan ng kamay. Kaya pansin nyo, ang mga kamay ng magsasaka ay medyo kalyuhin na. Kasi dahil lupa, tanim, ganto ganyan. The best na gawin ng ating kamay ay magtanim ng oras, ng pag-ibig, ng panahon, ng finances, ng inspirasyon. Sino pa dapat yung ma-inspire sa buhay mo para madala mo kay Jesus? Okay. Example. Hanap kayo ng kapartner. Yan, kung may katabi ka. Yan. Roslyn, tabihan mo si Sheila. Tanungin nyo, anong pinagdadaanan mo? Pinagdadaanan mo. Kunwari, yan, anong pinagdadaanan mo? Sabi niyo isa, wala akong pera, libre mo mamaya. Okay, sabihin mo dyan sa katabi mo, sabihin mo, kaya mo yan. Huwag niyo gamitin ang kamay niyo, ha? Sabihin mo, kaya mo yan. Sabihin mo doon sa isa mo katabi, ikaw din, kaya mo din. Okay. Okay, ganito naman. Sabihin mo uli yun yung kaya mo yan, pero may tapik sa, ginamit mo ang kamay mo, may tapik sa balikat. Sabihin mo, iwan mo na, ay ba pala yun? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Yun namang isang katabi mo, habang sinasabi mo na kaya mo yan, dumukot ka. Kung magkano madudukot mo, ibigay mo. Okay, go. Sabihin mo, sabihin mo, iyo na yan. Walang dumukot. Grabe. Iyo na yan. Ano po mas magandang na build na encouragement? Yung may ginamit na kamay o yung wala? Yung may ginamit na kamay. Kasi makapangyarihan na makapagbuo ng pag-asa ang ating kamay. At ginagamit ng kamay para palakpakan ng ating Diyos na buhay. Di ba? Keyboardist na, sige, tapos na tayo. Alam nyo nung COVID, ang daming protocols, di ba? Paglalabas, anong dapat meron? Face mask, face shield, at lagi tayong pinapaalala na maghugas ng ating kamay. Kasi ang kamay, nakakahawa. Ang kamay mo ay gagamitin para makapaghawa ng pag-asa sa maraming tao. Ulitin ko, paumis-umis lang yung katabi mo, pero ayaw na niyang umuwi sa kanila. Paumis-umis lang yung katabi mo, pero matindi ang pinagdadaanan niyan. Kaya kung sa'yo, bigyan mo ng pag-asa yan na nagmumula kay Jesus Christ. You know, as a church, next nga po, hope is contagious. Nakakahawa ang pag-asa. Naniniwala ba kayo?
Tinitingnan ko dito yung mga mukhang walang pag-asa. Alam mo itsura ng mukhang walang pag-asa? Ano itsura ng mga mukhang wala ng kabuhay-buhay? Alam mo, kahit kaganda o kapogi ka, pag wala kang pag-asa, sobrang napangit ang tao. Buti na lang, kaya pogi at magaganda sa church na ito, buhay na buhay ang pag-asa sa bawat isa. Na yung katabi mo, kahit nasaktan yan, may pag-asa pa rin yan. Alam nyo po, i-example ko sana si Jello, wala si Jello. May pag-asa pa yun eh. May pag-asa pa yun. May pag-asa tayo. At kapag ang isa, kahit isa lang, isa sa isang pamilya, isa sa mag-asawa, isa sa isang life group, isa sa isang church, ang buhay na buhay si Jesus, the living hope ang pag-asa, nakakahawa. Sobrang nakakahawa. Alam nyo, ako'y naniniwala. Sisimulan ko ang nakakahawang pag-asa. Ako'y naniniwala. Malalampasan nyo din yan. Kung ano man yan. Kayo mababago, hindi muna yung sitwasyon. Malalampasan nyo rin yan. Ako'y naniniwala, madadala mo rin dito sa church yun. Yung mama mo, yung papa mo, yung anak mo, yung asawa mo, madadala mo rin sa church. Alam niyo, ako'y naniniwala, yayaman din kayo. Sobra kayong yayaman. Ako'y naniniwala, gagaling din. Magkakaayos din. Kasi ang kinabukasan ay na kay Jesus. Hindi nasa iyo, na kay Jesus. There's a quick story of isang malaking mega church. Isang napakalaking church. Hindi natin po church. Isang church sa bayan sa Tarlac. Nung nagsisimula ang pastor 40 years ago, nagbabiyahe siya papunta sa isang Bible study. Traffic. Yamot na yamot siya. Ba't traffic? Pagkita niya, doon sa simbahan na hindi naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos, ang daming taong nalabas, ang daming sasakyan, kaya traffic. Tapos after a few days, nagbabiyahe siya, may iba namang uri ng church, kita niya, paglabas ng simbahan, ang daming tao, nagtatraffic din. Sabi niya sa Lord, Lord, kung ang aking church ay hindi magdadahilan ng traffic, wag ko nang ituloy ang pagpapastor. Kung aking simbahan na hindi magkakos ng traffic, wag nang ituloy. After a few years, binigyan siya ng Lord ng vision, magpatayo ka ng napakalaking church. Nakabili sila ng lupa, tas yung kabilang lupa na malaki, para mabuo yung church, sabi ng bangko, sa inyo po naming ibebenta. Sabi niya, wala pa kaming pera, meron kaming, magkano po ba yan? 20 million. Ay, sakto, meron kaming 20,000. Sabi niya, pero wala pa kaming pambili. Pero sabi ng bangko, sa inyo po namin yung pagbibili. Nung naalaman niya, binibili po ito ng Jollibee, binibili po ito ng Pure Gold, binibili po ito ng gobyerno, pero sa iyo namin yung pagbibili. Madalit sabi, kumilos ang Lord, nabili nila. And after a few years, sabi ng pastor, oras na, yung ating nabili lupa, patayuan natin ng malaking mega church. Nung sinabi niya yon sa mga members, marami ang umalis. Ang dami na nila ha. Marami ang umalis. Kasi hindi naniniwala doon sa pag-asa na sinabi ng pastor. Hindi naniniwala. At sabi sa kanya ng Lord, may ipon na kayo na 4 na milyon. Di ba ang isip yun, makakapagsimula na, may 4 na milyon tayo. Ang sabi sa kanya ng Lord, yung 4 na milyon, ipamigay mo sa mga maliliit na church sa buong Pilipinas para sila'y makapagpatayo ng sariling church. Pinamigay nila. Nagpatayo sila from zero. From scratch. And marami naging struggles. Marami naging endurance. Maraming sitwasyon. Maraming nagtanong, maraming nagtaka, pero maraming naniwala. Maraming nagbigay, maraming nagtanim.
Hanggang sa nung 2016, nakapagpatayo na siya, natapos na yung kanilang church na malaki. At nagkaroon ng inauguration. Alam nyo, ang tagal magsimula. Nagtanong, ba't hindi pa magsimula? Oras na, kunwari alas 9 at nagsisimula na. Sabi ng mga tao, Pastor, pasensya na hindi magsimula. Sobrang traffic. Ang dami kasing tao na nadating dito sa church. At naalala niya, yung challenge niya sa Lord, 40 years ago. Lord, kung hindi rin magkokos ng traffic ang aming church, wag na lang. May pinangkapitan ng pag-asa sa kinabukasan. At dahil kumapit, hindi naman agad nangyari. Hindi agad natupad. Marami pang hindi naniwala. Marami pang umalis. Marami pang hindi magandang sinabi. Pero pinangkapitan yung buhay na pag-asa. Dahil kumapit, sa takdang panahon, natupad yung pangarap. Nangyari yung pinanghahawakang pangako ng Diyos. Ito ang tanong ko, ano yung pag-asa na pinagkakapitan mo na ngayon ay malabo pa? Na ngayon ay mukhang hindi mangyayari? Na you are stuck in an anxiety loop, na naniniwala ka sa Diyos pero nababalisa ka pa rin, nag-aalinlangan ka pa rin paulit-ulit pero naniniwala ka kay Jesus. I will tell you, wag na wag kang bibitaw. Wag na wag kang mawawala ng pag-asa. Tumingin ka pa rin sa kinabukasan. Kasi kapag ang Diyos ang nagsulat yan, sigurado, mangyayari at mangyayari. Kasi ang pinakakapitan natin na hindi patalim. Hindi yung kumari o kumpare mong patay ang mga sinasabi. Hindi yung pangako ng loan, ng utang, ng bangko. Ang pinanghahawakan mo hindi patay. Ang panghahawakan mo ay buhay. Buhay na salita. Buhay na Diyos na nasa puso ng bawat isa. Isang Diyos na nagkatawang tao namatay, nilibing pero muling nabuhay. At dahil doon, yung dating mga patay na pag-asa sa iyo ay buhay na rin ngayon. Palakpakan mo naman si Lord. And I can see now in the faces of the people. Tingnan mo ang katabi mo para lumiwanag. Kita mo, buhay na buhay ang pag-asa dyan. I can see now, huy! May pag-asa na yan. Yung naiyak lamang kagabi, kita mo parang lumiwanag ang mukha. Yung kita mong kaiisip paano babayaran ng utang, kita mo, parang yayaman ka, Mars. Parang yung walang pag-asa, parang hindi na ako magkakajowa. Ay, hindi talaga. Ay, hindi pala. Ay, parang bibigay ng Lord yung tamang tao sa tamang panahon. Parang yung walang pag-asa ay nabuhayan ng loob. Kasi buhay na ang pag-asa niyan. At buhay na rin ang pag-asa mo. Tumayo tayo lahat, sambahin natin ang ating buhay na Diyos. Sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Pwede makitaas mo yung mga kamay. Mataya mo
mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Lord, salamat po sa pag-asang buhay na nasa amin. Ikaw ay aming buhay. Umasa kami sa iyo ng buong puso. Alisin mo sa amin ang namang patay na pag-asa na nakakapit pa kami sa alam naming hindi dapat pangkuhanan. Dalahan ko anumang pangarap ko sa buhay ng bawat isa na magamit mo sa iba't ibang lugar, na makapagpatayo ng sariling bahay upang magamit, upang maraming tao makakilala, makabili ng sasakyan upang makahayo sa mga lugar na hindi ka pa naririnig. Pagkaloob niyo po, kaayusan ng pamilya, kagalingan ng sakit karamdaman, ikaw ang aming buhay na pag-asa.